Ayan, start na po tayo. Kung mapapansin nyo, may bawang po yan. Pinagpriton po yan ng, ng mani. So, dyan na po tayo magpiprito ng hipon. Ayan. So, mainit na po yan. Ito po yung ating hipon. Ayan. Isasahog po natin lahat yan. Grabe, ang sarap po. Itong hipon to, hipon na swahe. Ito naman yung parang ulang. Yan. Napakasarap niyan. Ang mahal pa naman ng kilo niyan. Hintayin lang po natin maging completely orange ang ating mga hipon para maluto na po sila. Makalipas po ang ilang minuto, yan, completely orange na sila. So, oras na po para ihaw na po natin sila. Set aside po natin sila. Yan, di ko na po binalatan. Lagay po tayo ng mantika ulit. Yan, konti pa. Healthy naman yung mantikang yan. Coconut oil. Add po natin tong bawang. Yan. Medyo malakas po ang ating apoy. So agad na maluluto yan. Yan. Hintayin lang po natin maging brown ng ating bawang. Yun. Makalipas po ang ilang segundo. Yan. Medyo brown na po ang ating bawang. Isusunod na po natin ang sibuyas. Maraming sibuyas. 2 piraso po yan. Nilakasan ko ulit yung yung apoy. Yan. So hintayin po natin maging translucent ang sibuyas. Kung pagmamasdan nyo, malambot na ang ating sibuyas. Makalipas po ang ilang segundo. Ngayon, sunod na natin ang kamatis. Ito po yung kamatis natin. Yan. Maglalagay tayo ng kalabasa. Yung mga nilagay kong kalabasa, lulusawin natin yan para sa sarsa. Okay? So sabay-sabay yan malulusaw. Lahat yan. Grabe, sarap ng amoy. Sabay na rin natin tong bagoong. Panalong panalo yan kasi may bagoong alamang. Yan, no? So gisa-gisa lang natin yan. Tapos mamaya takpan natin yan. Pero ngayon gisa-gisa muna natin. Try nyo escape to. Yung pan. Kung nandito lang po kayo, maamoy nyo to. Napakasarap. Yan po yung tamang pagtimpla ng ating pampalasa sa ating pinakbet. Yan, maraming bagoong. Yan po magdadala mamaya. Gandaan pa niyan, kapag nalusaw itong ating mga kalabasa, magbe-blend po sa ating sarsa. So medyo siya, medyo thick yung ating sarsa. Ayan. So next step natin, maglalagay tayo ng tubig. Yun. Haluin natin na sandali. Yun. Tapos takpan natin ng mga 5 to 10 minutes hanggang lumambot na yung kalabasa. Yan, balik po tayo mamaya. Yan, balikan po natin. Makalipas po ang ilang minuto. Yun, no? Malambot na po ang ating mga kalabasa. So, ang gusto natin mangyari yan, itong mga kalabasa ay malusaw. Lusawin natin sa sarsa. Medyo maingay po sa background yung mga bata. Parang gutom na rin po ata. Naamoy yung ulam natin. Yan, o. So ganyan lang po para mas malasa po ang ating sarsa.
Yan o, pakita ko lang po ng malapitan kung gaano po kabisa ang ating sarsa. So kung gusto niyo po kayong makasigurado dyan, tikman niyo po kung gaano siya kaalat para maglagay po kayo ng asin or patis. So kung sa tingin nyo okay na po yung lasa niyan, so proceed na po tayo sa next step. Yan, lagay na po natin tong string beans or yung sitaw, tsaka itong talbos ng kalabasa. Yan, sabay yung dalawang yan, tapos haluin natin. Nilakasan ko po yung yung apoy para agad maluto. Yan, halo-halo lang po hanggang well blended na sila. So ayusin lang natin, tapos takpan natin ng mga 2 minuto siguro, pwede na po. Takpan at balikan mamaya. Yan, balikan po natin. Yun no, ganda ng kulay, grabe. Pakita ko lang po siya ng malapitan. Na no, tingnan niyo po, napakasarap niyan. Pagdung-pagdo yan sa kanin. Yun no, saan ka pa? Next step po natin, balik po natin itong mga hipon kasi hindi pa yan completely luto. Yan o, maglalabas pa yan ng mga lasa. Yan, dami, grabe. Ito naman yung mga natitira nating kalabasa. Madali lang naman maluto yan, yung mga kalabasa. Kaya hindi sila nauna. Inuno ko lang sila kanina para malusaw sila sa sarsa. Yan, maglalagay pa tayo ng mga kamatis. Yan, gusto ko siya ng asawa ko, yung mga half cook na kamatis. Yan, siyempre hindi mawawala yung okra. Yung nawawala lang ngayon yung tawag dito, ampalaya. Nakalimutan ko lang po, pasensya na po. Yan, so takpan po natin ng mga 3 to 5 minutes. Yan, balik po tayo mamaya. Yan, makalipas po ang 5 minuto. Yun no, ang ganda po ng kulay ng natin, mga gulay. Yan, tingnan nyo po yung kalabasa natin, luto na po yan. So half cook na po naman po yung okra. So saktong sakto po yan. So malapit na po tayong matapos. Yan, next step po natin, lalagay po natin itong dahon, bulaklak ng kalabasa. Yan, malambot lang po yan. So i-flip over lang natin, tapos maluluto po yan sa heat residue. Yan, balikan po natin. Malapit na po tayong maluto. Malapit na po tayong matapos sa pagluluto. Grabing sarap po. Napakarami pa yan. Kung katabing bahay ko lang po kayo, bibigyan ko po kayo. Yan o, ang daming sahog. Pero hindi pa dyan nagtatapos yan. Basta taluin lang po natin ng konti. Tapos meron pa tayong sasabayin ng mga sahog. Yan. Dahil hindi tayo naglagay ng tawag dito ng baboy, meron po tayong tokwa. Yan, sa mga kapatid nating Muslim, bagay na bagay po sa inyo itong ating ulam. Tapos maglalagay din tayo ng tawag dito, eggplant or talong. Pinirito natin yan para mas masarap. So ngayon, haluin lang natin. At pagkatapos, ready na po ang ating gulay. Grabe, ang sarap po. So ano pong masasabi niyo sa ating ulam for today? Nutritious at tinipid po. Yan. Grabe, ang sarap po. So panigurado masarap po yan kasi yung sarsa natin, natimplan po kanina yan ng maraming bagoong. At naglagay din po ako ng konting patis dyan. Yan. So ihanda nyo na po yung inyong mga pinritong isda kung meron po kayong ganitong klaseng ulam. So sana nag-enjoy po kayo sa aming munting recipe for today. Sana meron po kayong nakuhang mga idea kung paano lutuin ng aking pinakbet. Yan. Pwede po yan kahit kanino, Muslim ka man or Kristiyano, the best po yan.
Panalo po yan, sakto po sa parating na Semana Santa. Yan, yung mga nagpa-fasting at mga umiiwas sa mga baboy, yan, panalo po ang ulam natin for today. So ini-invite ko po kayong mag-like, subscribe at i-share ang aming mga video sa mga kaibigan nyo para meron po silang makuha mga tips kung paano magluto ng mga Filipino food. Maraming salamat po sa panonood nyo at sa continuous na pagsuporta sa aming YouTube channel. Magpapaalam na po kami. Maraming salamat po. Yan. Approve.